welcome to my channel, The Love Tita Heart, the channel for the non-stop followers of Alden and Maine, who will serve as voice for those who cannot express their feelings for Aldab. Kamusta po kayo mga ka-non-stop? Good day po sa inyong lahat. Bago po tayo tumungo sa kaganapan kay Alden and Maine, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Salamat po! Happy Heart mga ka-Aldab! Congratulations sa buong fandom ng Aldab Nation and true-blooded Aldab Nation, lalo na sa mga boycotters na walang liban sa pa-trending. Congrats! Hindi nawawala sa trending ang hashtag boycott Itbulaga ng mga masisipag at matatapang sa laban para sa katotohanan para kay Alden and Maine. Congratulations sa araw-araw na laban para sa katotohanan, sa araw-araw na ginagawa na tumatatak sa history ng Philippine showbiz industry. Ang fandom na nagbigay ng kaba at takot sa dibdib ng mga Sarsuelista mula simulan ng Sarsuela magpasa hanggang ngayon. Kaya naman nagsanib puwersa na sila para pabagsakin ang fandom ng Aldab Nation and true-blooded Aldab Nation. Pero ang tanong, bakit nga ba nananatiling nakatayo at nananindigan ang fandom para sa kay Alden and Maine? At bakit nga ba hindi magiba kahit ano pa ang gawin ng mga Sarsuelista? Kasi pure, malinis, malinaw ang mga ebidensyang hawak ng fandom sa pagiging mag-asawa nila Alden and Maine sa totoong buhay at pagkakaroon ng mga anak nito, Seb, Jean, and Terdy. Samantala, nakakailang linggo na rin si Alden sa Canada para mag-shooting ng kanyang movie at sabay na rin ang mga show sa US at sa Canada. 3 show na ang natapos ni Alden, August 9, 10, and 11. August 17 and September 1 na lang ang balanse. Nakapagpasaya naman si Alden sa mga kababayan natin sa US and Canada. And September 1, punta siya sa Japan para sa another show doon at para magpasaya rin ng mga kababayan din natin sa Japan. At sa nagtatanong po tungkol sa kung ano yung nasa braso ni Alden, tattoo po yon. Mawawala rin po sa katagalan. Sa part 1 po kasi ng movie na Hello, Love, Goodbye, isa pong bartender si Alden doon at may tattoo din po siya doon. Kaya po hanggang sa part 2, meron pa rin pong tattoo sa braso si Alden. Kaya part lang po yan ng karakter ni Alden sa movie. At sa nagtatanong naman po kung kasosyo po ba ni Alden si Catherine sa McDo, ang alam ko po ay hindi po. Dahil lang ini-endorse po ni Catherine ay KFC. Baka mademanda po siya nito kung makipagsosyo po siya sa McDo. At sa nagsasabing binabakuran daw po ni Alden si Cathy, bakod-bakuran lang po ang tawag doon. Ibig sabihin po, hindi po totoong pambabakod, gimmick lamang po. Si Alden Richards po ay certified pambansang pakilig dahil po sa sobrang gentleman nito sa mga nakakatrabaho niya at sa mga fans din naman ay talaga namang nagbibigay ito ng kilig sa mga napapadikit kay Alden Richards. Yan naman po ay sa mundo ng showbiz lamang, ang pagiging pambansang pakilig ni Alden Richards. Todo kasi ito umalalay sa mga babae na nakakasama niya sa trabaho, katulad din ng pag-alalay kay Julia Montes, Bea Alonso at Sharon Cuneta sa mga nakaraan niyang proyekto. Kaya nga lamang ngayon sa movie na ginagawa niya with Cathy, todo effort si Alden, halatang ayaw masisi at baka hindi kumita ang movie. Kailangan pong makahakot ng mga manonood, kaya naman sunod lang sa utos. Tandaan lang po natin na bago umalis si Alden patungo ng Canada para sa shooting, umami na ito na sila ay nakakahon. Sa recently lang na interview nito sa Fast Talk. Kailangang sumunod sa kontrata at sa utos ng management nito. Kaya nga ang sabi ni Alden Richards, trabaho lang, walang personalan. Kaya naman kung ano man ang nakikita natin kay Alden Richards sa tuwing kasama si Catherine, para sa trabaho lamang po yan.
Linawin po natin na si Alden Richards po ay pambansang pakilig at si Richard Pokerson Jr. naman po ay certified pambansang kinikilig at maharot sa kanyang misis ni Comenday Pokerson. Kaya naman balikan natin ang certified pambabakod ni Richard Jr. Salamat po sa may-ari ng larawan na ito, credit po sa inyo. Ayan po, pipirma lamang, nakaakbay pa talaga at ayaw alisin ang pagkakaakbay kay Maine para masabing pag-aari niya ito. At eto, off-cam sa Sunday Pinasaya, hinalikan si Maine sa lips sa harap ng mga studio audience. Ilan lang ito sa mga evidence. Sobrang dami po, hindi lang po natin kakayanin ipakita lahat. At syempre, hindi lang si Richard Jr. ang nambabakod at maharot. Si Mrs. ni Comenday Pokerson din. Ayan, tignan ang kamay ni Maine kung saan nakahawak. At eto pa, nanggigil na si Mrs. kasi buntis na siya dito. Pinanggigilan na rin on national television si Richard Jr. Kaya naman si Mr. alam na alam at aral na aral kung paano magmasahe ng buntis. Ito ang mga certified na pangbabakod sa isa't isa. Sabi nga, ika nga, territorial behavior. Think of territorial behavior as someone demonstrating ownership over you. For example, they might put their arm around you more tightly when someone seems interested in you. Be overly affectionate in public to show others you are taken. Ito ang legit na ginagawa nila Alden Maine sa isa't isa. Kaya naman nagpakasal kaagad-agad ang mga ito. Ito yung panahon na malaya pa at wala pang sarswela. At dahil sobrang mahal nila Alden and Maine ng isa't isa, open talaga silang ipakita kung ano man ang meron sila. Kaya lang, nang umariba ang sarswela, nag-umpisa ng maging private ang mag-asawa. Ngunit dahil mahal nila Alden and Maine ang fandom ng Aldab Nation, nakakagawa pa rin naman ng paraan sila Alden and Maine para mabigyan ng cryptic message ang fandom. Katulad nitong concert na naganap, may kananta si Alden, ang pamagat, Dilaw, ang paboritong kulay ni Maine Mendoza. Dilaw by Maki, ang sabi sa kanta, hindi na ako bibitaw ngayon, ikaw na ang kasayaw. Kung meron mang kulay ang aking nagsisilbing tanglaw, ikaw ay dilaw. Since nakakilala sila Alden and Maine, ito ang paboritong kulay niya. Kaya naman nang umusbong na ang kanilang pagmamahalan, kitang-kita ito sa dilaw na kasuotan ni Nico Menday Pokerson. Ito ang unang bunga nila na si Sebastian Theodore Pokerson na tinawag ni Maine na Seb at Theo ng karamihan na nang lumaki na kamukha ni Damon Matthew, ang batang pinapaypayan ni Mama Ten sa set ng Family of Two. Sabi nga sa kanta, kung meron mang kulay, ang kaking nagsisilbing tanglaw, ikaw ay dilaw. Kaya kung matatandaan, ang sabi ni Maine kay Alden on national television, bago lumala ang sarswela, kapit-kapit lang. At pangako nila sa isa't isa, walang bibitaw, road to forever. Bago lang ang awitin na Dilaw by Maki. Pero, ang lyrics nito marahil kaya nagustuhan ni Alden, bukod sa pamagat na dilaw na paboritong kulay ni Maine, ay naaayon sa naramdaman niya nang unang magkita sila ni Maine sa split screen ng Eat Bulaga hanggang sa personal silang magkita. Ang hindi lang umayon, ang sabi sa awitin, hindi na magmamadali. Pero si Alden, agad-agad nagmadali at hindi na pinakawalan si Maine. Pinakasalan kaagad. Kaya naman ngayon may mga anak na kasama na ring minamahal ng fandom ng Aldab Nation and True-Blooded Aldab Nation, Pokerson Jr. family. Salamat na rin kay Alden and Maine sa cryptic message na ibinibigay sa fandom ng Aldab Nation and True-Blooded Aldab Nation. Kaya naman, good vibes lang po tayo man-ka non-stop. Salamat po sa lahat na nag-comments at sa lahat po ng buong pusong nagmamahal at sumusuporta kay Alden and Maine. Salamat po sa lahat ng subscribers. Shout out po sa inyong lahat. Thanks and God bless everyone! Salamat po sa lahat na nag-comment. Shout out po sa inyong lahat. Sorry po, hindi ko na po kayo iisa-isahin
Sobrang dami po ninyo. Patunay lamang po ito na talagang lumalakas lalo at sumisigla ang buong fandom sa ganitong pagkakataon. Salamat po sa inyong lahat. Aldab lang ang malakas. Hangad ko po ang magandang kalusugan para po sa inyong lahat. Salamat po Aldab Nation and True-Blooded Aldab Nation. Thanks, stay safe, and God bless everyone!